Magandang gabi po. Ako po si Angelo. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin noon na kahit matanda na ako ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang gabing muntik ng magwakas ang buhay namin magkakaibigan dahil sa isang nilalang na noon ko lang nakita. Isang gabunan na mas malakas at mas matikas pa sa lahat ng aswang na napagkwentuhan ko sa baryo namin. Taong 1978 sa isang liblib na bahagi ng Leyte, doon nagsimula ang lahat. Tahimik na baryo iyon sa umaga, puro huni ng ibon at kaluskos ng kawayan. Pero sa gabi, may mga bulong na hindi dapat marinig ng kahit sinong tao. Si Isagani ang tinatawag ng lahat na mandirigma ng baryo. Isang lalaking may tikas, tapang at lakas na parang hindi pangkaraniwang tao. Marami siyang laban na nalagpasan laban sa mga aswang at nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Si Melchor naman ang matalik niyang kaibigan, may pagkapilyo pero matapang. Si Agnes at Vilma, magkapatid na tahimik lang ngunit may matalas na pakiramdam sa kakaibang presensya. At si Mang Nestor, ang pinakamatanda sa baryo, ang parang tagabantay ng lumang kaalaman. Noong gabing yun, madilim ang langit at parang mabigat ang hangin. Hindi pa man bumubuhos ang ulan, ramdam na namin ang kakaibang lamig. Nasa kubo kami ni na Melchor dahil may narinig kaming kaluskos sa likod ng nyugan. Sabi ni Melchor, "Gani, may nararamdaman ako." Sumagot si Isagani, hindi tumingin sa amin, nakatitig lang sa labas. "Masyadong tahimik. Para sa ganitong oras may dumarating." Nagkatinginan kami ni na Agnes at Vilma, maging sina Mang Nestor, na kalmado, napatingin sa puno ng kawayan sa paligid. Isagani, kung ano man yan, mas malakas yan kaysa sa mga nakalaban mo noon. Ibang amoy ang dala ng hangin. Tahimik lang si Isagani, pero alam naming ramdam niya rin habang lumalalim ang gabi. Unti-unti kaming nakarinig ng isang mabigat, humahagisbis na paghinga. Hindi iyon tao, hindi rin hayop. Lumingon si Vilma, hawak ang braso ni Agnes. "Kuya Angelo, narinig mo ba yan? Parang nasa pagitan ng mga puno." Biglang nagsalita si Isagani. "Maganda kayo, huwag kayong lalapit sa bintana." Pero huli na. Sa mismong bintana, may sumilip na dalawang bilog, dilaw at kumikislap na parang mata ng malaking paniki. Nakadikit sa kahoy ang dalawang matatalas na kuko na kayang bumaon sa anumang tatamaan nito. Sumigaw si Agnes, "Diyos ko!" Sa isang iglap, kumawala ang nilalang mula sa dilim. Isang gabunan, kalahating tao, kalahating paniki. Ngunit mas malaki, mas matikas, at ang mga pakpak niya parang kumakaluskos ng tuyong sako. Sabi ni Melchor, Isagani, gabunan yan. Sabi ng matatanda, mas malakas pa yan sa tikbalang. Ngumisi si Isagani. "Mas malakas siya, edi mas masarap patumbahin." Habang sumisigaw ang hangin, lumundag palabas si Isagani, dala ang kanyang matandang sibat. Tumayo kaming apat sa loob ng kubo, nanginginig sa kaba, pero sinusundan ang bawat galaw niya. Sumigaw si Vilma, "Gani, huwag kang lalapit masyado, ang bilis niyan." Hindi siya nakinig. Sa unang banda, biglang umataki ang gabunan. Bumaba mula sa ere na parang bagyong nabagsak sa bubunga. Tumama ang pakpak nito sa lupa at nagdulot ng lupaing umangat ang alikabok. Mabilis na sumagot si Isagani. Itinusok niya ang sibat sa gilid ng nilalang, ngunit hindi tumagos. Parang bakal ang balat neto. Sabi naman ni Melchor, "Gani, hindi tinatablan." Sumagot si Isagani habang umiiwas sa hampas ng mahahabang kuko. "Tinatablan yan. Kailangan lang ng tamang lugar." Sa puntong yon, lumabas na rin si Mang Nestor. May dala siyang lumang bote ng langis na may kakaibang amoy. "Isagani, dito mo ibuhos. Ibuhos mo to sa sibat mo."
Kinabig ni Isagani ang sibat. Mabilis niyang binuhusan ng langis at nagbaga ang dulo nito na parang pinainit na apoy. Pero bago pa man ulit makalapit si Isagani, umikot ang gabunan. Kumampay ng malakas ang pakpak at naglabas ng sigaw na parang pinaghalong baboy at paniki at ng tao. Nanginginig si Agnes. Kuya, parang hindi natin kakayanin yan. Huwag kang bibitaw. Hindi papayag si Isagani na mawala sa atin. Sagot naman ni Vilma. Bigla kaming nabingi sa lakas ng paglipad ng gabunan. Umangat ito ng mataas at bumagsak sa lupa sa tapat mismo ni Isagani. Tinulak si Isagani at tumilapon siya ilang metro palayo. Agad tumakbo si Melchor papunta sa kanya, pero pinigilan siya ni Melchor. Wag ikaw ang mauna. Nahirapan tumayo si Isagani. Nilalamon ng kirot ang kanyang tagiliran, pero napangiti siya. Ayos lang ta, hindi pa ako tapos. Bumalik siya sa gitna ng bakuran, hinarap ang gabunan at tinayo ang nagbabagang sibat. Tumigil ang hangin, parang nakatingin ang buong kagubatan, at sa isang iglap, sumugod ang gabunan, mas mabilis pa kaysa kanina. Hinampas niya ang lupa at gumulong si Isagani para umiwas. Ngunit bago pa man makalayo, hinila siya ng nilalang gamit ang mahaba nitong kuko. Napasigaw naman si Agnes. Umikot ang gabunan at itinaas si Isagani sa ere, saka ibinagsak sa lupa. Narinig namin ang tunog ng pagbali ng kahoy at paghampas ng katawan. Nanginginig kami sa takot, pero tumindig pa rin si Isagani. Hindi mo kami mauubos dito, hindi ngayon. Parang nagalit ang gabunan. Dahan-dahan itong naglakad palapit, parang may balak na tapusin siya. Sumigaw si Mang Nestor. Sagani sa leeg! Doon siya mahina! Agad kumilo si Isagani. Nang tumalon ang gabunan para sunggaban siya, isinagad niya ang sibat pataas at tumama ito sa leeg ng nilalang. Nagliyab ang balat ng gabunan. Tumili ito ng napakalakas. Nanginginig naman ang lupa. Nagkalat ang mga tuyong dahon. Pilit nitong tinanggal ang sibat, ngunit lumalalim palalo. Nang huminto ang sigaw ng nilalang, dahan-dahan itong bumagsak. Umuga ang lupa nang tumama ang katawan nito. Humahango si Isagani, halos hindi makatayo. Lumapit kaming lahat. Sabi naman ni Melchor, Gani, ayos ka lang ba? Ngumiti si Isagani kahit hirap huminga. Oh, konting pahinga lang. Ang tigas din ng ulo ng gabunang yon. Tumulo ang luha ni Agnes sa sobrang pagod at takot. Salamat, akala namin wala ka na. Tinapik ni Isagani ang balikat niya. Hanggat nandito ako, lalaban ako, sagot niya. Pero bago pa man namin maisip na tapos na ang lahat, biglang umalo ng hangin mula sa kagubatan. Hindi pa kami sigurado kung iyon ay hangin lang o may isa pang nilalang na paparating. Humupa na ang alikabok sa paligid ng tuluyang bumagsak ang gabunan, pero hindi pa rin kami nakahinga ng maayos. Nakatingin lang kaming lahat sa direksyon ng gubat, kasi yung malamig na hangin na biglang umalon mula roon, ibang klaseng lamig yun. Hindi pangkaraniwan. Para bang may tumawid na presensya na hindi namin nakikita, pero ramdam ng balat namin. Si Vilma ang unang nagsalita. Humigpit ang hawak kay Agnes. Kuya Angelo, bakit parang may malapit pa? Saglit lang pero ramdam naming tumigas ang panga ni Isagani. Kahit sugatan siya, agad niyang kinuha ulit ang sibat na may natuyong langis sa dulo. Sabi naman ni Melchor, Gani, teka, hindi ka pa nga nakakabawi. Mauubos ka kapag mag-isa ka. Saglit tumingin si Isagani kay Melchor. Hindi ko kailangan maging buo para makipaglaban. Kailangan ko lang tumayo. Habang nag-uusap sila, napansin ko na gumagalaw ang mga dahon sa gilid. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may mabigat na humahakbang. Mabagal, dahan-dahan, para bang pinapakiramdaman kami. Hindi yung gabunan, ibang kilos eh. Parang mabigat. Hindi namin alam kung tatakbo na ba kami o mananatili sa pinagtayuan namin. Bawat segundo tumitindi ang kaba.
Mga ilang hakbang mula sa ilaw ng lampara, may dumungaw na anino. Mahaba, biluga ng balikat at parang sobrang lapad. Hindi pa namin nakikita ng buo pero ramdam namin agad. Hindi iyon ordinaryong hayop. Parang kinurot kami ng malamig na hangin. Nagpakawala ng mababang ungol ang anino. Hindi iyak, hindi huni. Parang tunog ng basag na kahoy na piniga. Sumigaw si Agnes. "Huwag kayong lalapit!" Pero hindi naman talaga kami kikilos. Kahit si Melchor na matapang, kung matapang, hindi makagalaw. Humakbang si Isagani kahit hirap tumayo. Hawak ang sibat, nakahawak sa tagiliran pero nagpakita ng sakit. "Lumabas ka na kung sino ka man," sabi niya. Sa halip na lumabas, huminto ang nilalang, parang nag-isip, parang nagmamasid kung papaano kami gagalaw. Si Mang Nestor nanginginig ang boses. Sigari, hindi yan aswang. Matanda yan. Mas luma at mas masama. Nang umihip ang hangin, doon namin nakita ng kaunti ang mukha nito. Mahaba ang buhok na parang sanga, mata na puro puti at bunganga na may pangil pero hindi tulad ng gabunan. Mas parang lobo na napilitang maging tao. Sumigaw si Melchor. Wakbak ba yan? Hindi yan wakbak, di ba? Mas malaki yan. Sumagot si Mang Nestor. Hindi yan wakbak. Hindi rin tikbala. Isa yan sa mga kakampi ng gabunan. Tagabantay ng yungib sa may bundok. Napabuntong hininga si Agnes. Ibig sabihin may iba pa palang nilalang na bukod sa kanila? Ngumisi si Mang Nestor. Ang gabunan, tagapagmisahe lang, hindi siya hari. Parang tumigil naman ang oras. Hindi pa man nakakalapit ang nilalang, nagbitaw si Isagani ng salita. Kung lalapit ka, mauuna ka rin. Hindi mo kami maaabutan ng buo. Umusad ang nilalang. 3 hakbang lang, pero parang umuga ang lupa. Dama namin ang bigat ng bawat paglapit nito. Si Vilma napaiyak. "Kuya, paano na tayo?" sabi niya. Hinawakan ko ang balikat niya. "Huwag kang bibitaw. Huwag muna." Ibinaba ng nilalang ang ulo nito. Parang nanlilisik ang mga mata. At sa unang pagkakataon nagsalita siya. Hindi malinaw pero sapat para mabalot ng takot ang sikmura namin. Kumapit si Agnes sa dibdib niya. At parang sinabi ng nilalang na sumunod kami. Ngayon ko lang naramdaman na hindi namin kayang labanan to. Iba ang lakas niya. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero si Isagani, kahit sugatan, pagod at halos hindi makatayo, umangat ang sibat at pumwesto. Parang mandirigmang sanay sa panganib. Pag sinabi kong takbo, ilayo mo sila. Kahit pilitin mo ko, hindi ako alis dito hanggat hindi ko pinapatumbal lahat ng susunod sa atin. Sabi niya kay Melchor. Huwag kang magpakabayani, Isagani. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Melchor. Ngumiti si Isagani kahit duguan. Ngayon hindi. Sabi niya. Isang iglap lang, tumalon ang nilalang. Mabilis parang higanting aso na may galit na lakas. Tumama sa lupa sa harap mismo ni Isagani. Umuga ang lupa. Napasigaw naman si Vilma. Bago pa man makasunod ang nilalang, itinulak ni Melchor si Agnes at ako palayo. Huwag kayong lalapit, dito lang kayo. Umikot ang nilalang at naglabas ng mahabang ungol na parang mahina pero nakabibingi sa utak. Hawak kami sa tenga. Si Melchor, Nestor ay sumigaw. Agad tumalon naman si Isagani. Itinaas ang sibat at sinubukan itong itarak sa bungo ng nilalang. Pero bago tumama ang sibat, sinalubong siya ng nilalang gamit ang malaking braso at tumilapon si Isagani sa may sanga. Napasigaw naman si Melchor. Namilog ang mata namin. Lahat kami napaluhod sa biglaang lakas ng nilalang. Naglalaway na ito, nakatingin sa amin. Tila nagpapasyang sino ang unang tatapusin. At doon ko napansin na hindi pa ito ang pinakamatindi. May mas mabigat pang presensya sa likod ng gubat.
Parang may isa pang nilalang na mas malaki pa sa gabunan at sa kasalukuyang harap namin. Pagbagsak ni Isagani sa may sanga ng puno, napayuko siya sandali dahil sa bigat ng tama. Kahit madilim, kita naming nanginginig ang braso niya habang pilit niyang bumababa. Si Melchor agad ang tumakbo para saluhin siya. Gani, dahan-dahan. Hindi ka na makahinga ng maayos. Pero tinulak ni Isagani ang kamay niya. Kaya ko pa. Hindi pwedeng tumigil. Habang nagsasalita siya, unti-unting lumalapit ang nilalang. Hindi ito nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming pupuntahan. Bawat tapak nito sa lupa ay nag-iwan ng marka na parang sinusunog ang damo. Si Agnes naman halos walang boses. Si Mang Nestor na patingin sa gubat. Hindi kumikilos. Oo, hindi ito ang hinahanap natin. Ito ang tagapagpauna. Hinawakan ko ang braso ni Vilma dahil nanginginig na siya. Huwag kang bibitaw. Huwag kang titingin sa mata niya. Pero hindi niya napigilang tumingin. Pagkatingin niya, bigla siyang napasigaw. Kuya, parang hinihila ako papalapit. Umangat ang buhok niya sa batok. Nilapitan ko siya, pinigilan ko siyang humakbang. Parang may lakas na humihigop mula sa nilalang. Napasigaw naman si Melchor. Huwag mo titigan, Vilma. Tumingin ka sa lupa. Pero dumampi ang tingin ng nilalang kay Isagani. Umangil ito ng napakalakas, mas malakas kaysa kanina. At sa angil na iyon, parang gumapang ang lamig sa buong katawan namin. Sa isang segundo lang, umariba ang nilalang, tumalon diretso kay Isagani. Hindi na nagbabago ang kanyang pakay na patayin. Tinulak naman ni Melchor si Isagani papalayo. Isagani, umiwas ka! Pero huli na, inabot ng nilalang ang balikat ni Isagani gamit ang mahabang kuko at nag-iwan ito ng 3 malalalim na hiwa. Napasigaw si Isagani pero agad siyang umatras at itinaas niya ang sibat. Sumigaw naman si Mang Nestor. Gani, huwag mo hintayin na lumapit. Unahan mo! Kahit hirap huminga, dumiretso si Isagani at sinaksak ang nilalang sa tagiliran. Sumirit ang maitim na dugo pero hindi pa rin ito tumigil. Kumapit pa lalo sa katawan ni Isagani at tinangkang hilahin ang ulo niya. Napasigaw ang dalawa, si Agnes at si Vilma, nang makita nila ang kaganapan. Isang mabilis na hampas ang ginawa ni Melchor gamit ang kahoy na poste galing sa gilid ng kubo. Tinamaan ang likod ng nilalang pero parang wala lang. Binalingan nito si Melchor at umawang ang bibig na puno ng laway. Melchor, layuan mo yan! Sigaw ko. Hindi gumalaw si Melchor. Nakatayo lang, nanginginig pero hindi umuurong. Habang nakadikit ang nilalang kay Isagani, mabilis na binuhos ni Mang Nestor ang laman ng isa pang maliit na bote sa sibat. Dahan-dahang nagbabaga ang sibat ulit at naglabas ng usok. Sabi ni Mang Nestor, Isagani sa dibdib, sa mismong gitna. Sa isang iglap, may lakas na parang hindi niya dapat kaya. Iniangat ni Isagani ang sibat at sinaksak ang dibdib ng nilalang ng buong puwersa. Tumagos ito at doon nagsimulang manginig ang katawan ng nilalang. Nagpakawala ito ng malalim na ungol, masakit, sabog, puno ng galit at takot. Dumiin ang sibat. Nagliyab ang balat sa paligid ng sugat. Ibinagsak ng nilalang si Isagani at umatras ng pabagsak sa lupa. Humandusay ito at nanginginig pa. Pero hindi pa patay. Umaangat pa ang dibdib nito. Lumapit si Mang Nestor nakatitig dito. Hindi pa patay yan. Pero hindi na makakalakad ng matagal. Ang tanging papatigil dyan, yung nilalang na nasa loob ng gubat. Humigpit ang hawak ko kay Vilma. Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Nestor? Na darating yun dito? Tumango si Mang Nestor, mabagal at mabigat. Oo, papunta na. At mas malakas pa sa gabunan at sa nilalang na ito. Doon na namin narinig, mula sa pinakaloob na bahagi ng gubat, may dumagundong na tunog. Hindi hakbang, hindi lipad.
Para siyang malalaking kahoy na nagigiba isa-isa. Si Vilma napahawak sa dibdib niya. Kuya Angelo, parang lumalapit na yung pinakamalaki. Si Agnes naman nakapikit. Hindi tulad ng ibang nilalang, parang hindi na galing sa lupa. Ibang klaseng presensya. Si Melchor napatingin kay Isagani. Isagani, kaya mo pa ba? Tumingin si Isagani sa amin isa-isa. Pawis, dugo at hirap makita sa mukha niya. Pero matatag pa rin ang mata. Wala nang tanong-tanong. Ano mang lumabas dyan, haharapin natin. Maya-maya huminto ang hangin, pati ang mga kuliglig ay tumigil. Pati dahon hindi gumalaw. At mula sa loob ng gubat, umangat ang anino. Hindi pa lumalabas pero mas malaki pa sa punong katabi nito. Naramdaman naming lahat ang bigat, parang tinatakpan ang dibdib namin. At doon na nagsimula na kumalabog ang lupa. Isang hakbang, isa pa at nasundan pa. Hindi na ito ordinaryong nilalang, hindi ito gabunan, hindi ito katulad ng nauna. At nang umusad ang anino papalapit, doon namin nakitang may pakpak din ito. Mas malaki, mas makapal, mas matigas. At ang tunog nito ay parang bato na ibinagsak sa lupa. Lumabas mula sa dilim ang mas malaking nilalang. Unti-unti itong lumitaw habang gumuguho ang mga tuyong sanga na nadadaanan ng pakpak neto. Mas mataas pa sa punong kapok sa gilid ng baryo. Ang balat niya makintab na parang mamasamasang kahoy at ang muka'y halos wala ng hulma. Parang pinaghalong hayop at tao na pinagtagpi-tagpi. Humigpit ang hawak ni Melchor sa poste. Gani, paano natin lalabanan yan? Si Isagani basag ang boses pero diretso ang tingin. Hindi ko alam, pero hindi tayo pwedeng tumakbo. Kapag ginawa natin yon, pupuntahan niya yung mga bahay sa ibaba. Umangat ang pakpak ng nilalang at lumipad ng mababang distansya. Sapat para mabagsakan ang mga tuyong dahon. Tumama ang malamig na hangin sa amin na parang bulong ng matandang puno. Si Agnes naman nanginginig. Hindi na makahinga, parang piniga ang dibdib. Napatingin si Mang Nestor, bakas ang pagkabahala sa muka. Maya-maya, tumakbo ng mabilis si Melchor. Hinatak si Isagani palayo bago pa umabot ang kuko ng halimaw. Isang iglap lang, sumagasa ang braso ng nilalang sa lupa at nabiyak ang katawan malapit sa punong kahoy. Isagani, umatras ka muna. Sigaw ni Melchor. Pero hindi kumilo si Isagani. Pinilit niyang tumayo ng diretso. Hawak ang sibat. Kung aatras ako ngayon, uunahin nila kayo. Hindi pwede. Kuya Isagani, huwag kang ganyan. Sabi naman ni Vilma. Pero tumingin si Isagani sa kanya. Hindi ko kailangan maging matigas. Kailangan ko lang tumayo. Naglabas ng malalim na ungol ang halimaw. Mas malupit, mas masakit sa tenga, at lahat kami napayuko. Si Agnes halos nasubsob sa lupa habang takot na takot. Habang gumagalaw ang halimaw, parang may kasama itong hangin na itima. Hindi usok, hindi ulap, pero parang anino na dumudula sa lupa. Si Mang Nestor sumigaw. Yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Huwag niyong hayaang madikit kayo dyan. Pero kumunat ang anino at halos hindi na kami makalapit. Si Melchor ang unang nag-init ng ulo. Paano namin iiwasan yan? Nagkalat sa paligid. Walang sumagot. Tumingin ang malaking nilalang kay Isagani at sa isang iglap, sumugod ulit. Bago umabot ang halimaw, tumalon si Melchor at ibinato ang poste ng buong lakas sa mukha ng nilalang. Tumama ito, pero parang kahoy lang na pinukpok sa pader. Tumalikod ang halimaw at sinundan si Melchor. Napatras naman si Melchor. Gani, bilisan mo. Ako ang pinupunteriya niya. Ngunit bago pa abutan, may marahas na tunog na sumabog mula sa lungga ng nilalang sa parting likuran. Parang pumutok ang laman ng dating tinamaan ni Isagani. Ang naunang nilalang na
sinaksak ni Isagani kanina ay biglang umungol ng sobrang lakas. Parang naghihingalo pero galit. Dahil sa ungol neto, napatingin ng malaking halimaw. Tumigil ito, parang nagdadalawang isip. Sinamantala iyon ni Isagani. Tumakbo siya kahit piyok na ang lakad at diniretso ang pagiging bukas ng tagiliran ng halimaw. Itinulak niya ng buo ang sibat at sumigaw siya. Ngayon, tumba ka na! Tumama ang sibat pero tumalbog lang. Parang bato ang balat ng halimaw. Dahil doon napasigaw si Vilma. Tinamaan ng malaking nilalang si Isagani ng likod ng kamay. Tumilapon siya papunta sa lupa. Napahawak si Isagani sa tagiliran na halos hindi na makaangat. Agad tumakbo si Melchor papunta sa kanya. Gani, huwag ka pumikit. Si Agnes lumuhod sa tabi. Isagani, nakita mo ba ako? Umubo si Isagani. Nandito pa ako. Huwag niyo akong ilibing ng buhay. Biglang may kumikinang naliwanag mula sa likod ng nilalang. Hindi ito gaanong maliwanag pero parang mga guhit ng puting apoy na lumilitaw mula sa sugat ng pakpak nito. Tinuro ito ni Vilma. Kuya, bakit parang mas lumalakas pa siya? Si Mang Nestor ang mabilis na sumagot. Kasi pinatayin ninyo ang alagad niya. Mas lalo yang lalakas kapag galit. Humigpit ang hangin. Hindi na kami makalapit. Pati ang lupa sa ilalim ng nilalang ay nanginginig. Sumigaw si Melchor. Mister, sabihin mo, ano bang kahinaan nito? Huminga ng malalim si Mang Nestor. Meron, pero hindi madali. Ang kahinaan niya nasa ilalim ng leeg, pero kailangan mong ilapit ang sibat ng ilang dangkal. Hindi mo tatamaan yun mula sa malayo. Napatulala si Melchor. Paano namin gagawin yun kung kaya kami pitpitin? Sabi niya. Tumingin si Isagani sa kanila kahit hirap huminga. Melchor, tulungan mo ko. Tulungan mo ko tumayo. Napakunot ang noo ni Melchor. Isagani, hindi ka na makatayo ng diretso. Baka ikamatay mo to. Kung hindi natin to harapin, mas marami ang mamamatay sa baba, hindi lang tayo. Dahan-dahang tinulungan ni Melchor si Isaganing tumayo. Nanginginig ang tuhod ni Isagani pero hindi bumibigay. Tumingin siya sa halimaw. Diretso walang takot kahit halos mawalan na siya ng malay. Tapusin na natin to, sabi niya. At doon lumakad ang malaking nilalang papunta sa kanila. Mabagal, mabigat, handang manlapa ng kahit sino. At dahil sa kanilang pagpupursige, napagtagumpayan nilang tamaan ang kahinaan ng halimaw sa may bandang leeg nito. Dahil doon pagkatapos nun, bumagsak si Isagani sa lupa at nawalan ng malay. Maya-maya pa'y nilapitan nila ito at bumalik ang hininga. Akala nila patay na si Isagani. Tumungo si Mang Nestor sa gitna, tinignan ang bakas ng halimaw sa lupa. Matagal nang hindi nagpapakita ang ganitong nilalang. Mabuti na lang at nagtulungan kayo at nagpakita ng tapang. Sumalubong si Melchor kay Isagani. Isagani, hindi ko akalain na kayang-kaya mo pa palang harapin yun. Ngumiti si Isagani. Bahagyang napahinga. Hindi ako nag-iisa. Bawat isa sa atin ay mangdirigma sa sariling paraan. Kung may mangyayari man, kailangan tayong magtulungan. Paubo-ubong sabi niya. Sa wakas, dumampi ang katahimikan sa baryo. Ang mga natirang bakas ng laban ay nagbigay paalala sa lahat na sa gitna ng dilema ay may mga taong handang lumaban para sa kapwa. Si Vilma at Agnes ay nagkatinginan na halos hindi makapaniwala. Tumango si Mang Nestor. Oo, at huwag kayong makakalimot. Ang tapang at puso ng tao minsan mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na nilalang sa kagubatan. Hinawakan ni Isagani ang kamay ni Vilma at Agnes at tumalikod sa gitna ng baryo. Oras na para bumalik sa bahay. Pero laging handa tayo para sa susunod na dumating. Sa ilalim ng buwan at tahimik na kagubatan,
unti-unting nanumbalik ang katahimikan. Ang baryo, bagamat sugatan at naluhod sa takot, ay nananatiling buhay at may pag-asa sa bawat hininga ng mga naninirahan dito.